ang bawat isa na. Salamat Lord God sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen, amen. Thank you so much, Ate Erlyn, sa isang opening prayer. Yun, welcome ulit sa bawat isa. Ngayon lang ulit tayo nakapag-Bible reading, no? Parang sunod-sunod na may mga nangyari. Si Jenny B, nalulungkot yan. Ako nalulungkot yan lagi kapag nagpo-postpone tayo ng Bible reading. Pero mabuti ang Lord. Naniniwala ko na may dahilan ng lahat ng bagay. All things work together for good to those who love Him. All things work together for good para sa ating lahat. Kaya alam ko na inalaw ng Panginoon na ngayong araw natin mabasa lahat yung Hosea chapter 11. Kaya wala nang patumpik-tumpik pa. Let's deep dive in the Word of God and let's read the Hosea chapter 11 and discuss kung ano ba yung mga nilalaman nito. Sabi, ang Hosea chapter 11, upon research, nang tinitingnan ko siya, tinuturing daw yung Hosea 11, the heartbeat of the book. Parang ito yung tibok ng puso ng buong book of Hosea. Kasi kung makikita natin, the first 10 chapters, yung unang 10 chapters ay nagpapakita kung paano ang response ng Israel sa ginagawa nila. Kumbaga nakapokus to dun sa rebellion ng Israel at yung judgment na paparating sa kanila. Pero as we can read from chapter 11, makikita natin dito kung paanong uh, yung perspective na hindi lang tinuturing ng Panginoon ng Israel na meron silang covenant, pero specifically we can see here kung paanong itinuturing ng Panginoon na ang Israel ay kanyang mga anak. Ibig sabihin, we can see the fatherly love, yung pagmamahal ng isang ama dito sa verse na ito. And we can see din na makikita natin na every warning na binibigay ng Panginoon sa kanila and every signal, every warning, every signs, and everything na ginagawa sa kanila ng Panginoon, behind all of those is yung concern ng isang amang nagmamahal sa kanila. Kung makikita nito natin, napatrowback pa ang Panginoon, binabalikan niya nung mga panahon na una niyang niligtas at hinango ang Israel mula sa slavery, kung paano niya tinuruang maglakad. Pero at the end, as we can hear from Hosea chapter 1 hanggang 10, makita natin kung paano ang Israel pagkatapos silang i-rescue ng Panginoon sa slavery ay patuloy sila dong bumabalik. And kung makikita natin yung tone dito is from dun sa chapter 1 to 10 from sorrow or from judgment. Dun sa chapter 11 makikita naman natin yung hope na ang promise ng Panginoon ay grace, ang promise ng Panginoon is compassion, ang promise ng Panginoon ay mercy sa mga Israelita. Kasi kung mababasa natin sa chapter 1 to 10, pinapakita talaga dun yung consequences ba ng mga actions ng ginagawa ng Israel. Pero chapter 11 shows us the mercy and the compassion of God as a loving Father. Kung makikita natin yung chapter 11 verse 1, nag-focus to dun, sabi din, mula sa Ehipto, tinawag ko ang aking anak. Dito naman parang pinapakita ng Panginoon yung kanyang pag-rescue sa Israel mula sa mga Ehipto. Kung familiar kayo doon sa kwento ni lipat lang ako medyo maingay lang kaya kami lumipat. Sorry. Yeah, sige, tuloy natin Wait lang. Narinig niyo ba ako? Narinig niyo ako? Hello? Rinig naman. Thank you, thank you.
Yan, narinig naman daw. Sabi yun. Balik ulit tayo dun sa Hosea chapter 11 verse 1. Sabi dito nakafocus yung chapter 11 verse 1 kung paano ni-rescue ng Panginoon ng Israel mula sa slavery. Kung familiar kayo dun sa kwento ni Moses, si si Moses yung ginamit ng Panginoon upang ma-rescue yung buong Israel mula sa slavery na ginagawa sa kanila ng Ehipto, mga taga-Ehipto. Ano? And we can see from chapter 2 to 3, sabi dito, ako ay nagtungo kay Ephraim na lumakad, inakay ko sila ng mga tali ng pag-ibig. Ito naman yung parang pagpapakita ng Panginoon nung kanyang pag-alalay o pagtulong sa Israel na itunuturing niya mga anak. Ano? And chapter 8 to 9, sabi, paano ko ibibigay sa inyo, Ephraim? Nagliliyab man ang aking poot, hindi ko tutuloy ang aking galit. Sabi dito, yung compassion pa rin ng Panginoon, yung nangingibabaw sa kanila, nangingibabaw sa Panginoon sa kabila ng kanyang galit. Ano? And chapter 10, sabi dito, si Yahweh ay uungal na parang leon, susunod sa kanya ang mga anak. Sabi dito, after discipline, God will gather His people again. And that is His promise. Ano? As you can see, yung Hosea chapter 11 verse 1, actually, ito ay kinote sa Matthew 2:15 na nagdi-describe naman sa anak na si Jesus. Kumbaga, yung chapter 11 verse 1 kasi talaga specifically nakafocus to kay sa Israel na picture ng as anak ng Panginoon. Kumbaga, itinuturing ang Israel na anak ng Diyos. And makikita naman natin dun sa pagdating naman ni Jesus, ginamit ulit tong verse na to, pero ang pinakang essence na niya, ang pinaka meaning niya is Jesus is the one who succeeds, o si Jesus yung nag-fulfill kung ano yung failure na ginawa ng Israel. Ibig sabihin ng Panginoon, si Jesus Christ, siya yung fulfillment nung failure ng Israel sa Panginoon. Di ba? Sabi dito, Matthew sees Jesus as the true son who succeeds where Israel failed, fulfilling the pattern sketched in Hosea. Sabihin, si Jesus talaga yung fulfillment ng mga bagay na hindi natin kayang gawin. Ano? And now we will proceed with our lessons. Lesson number 1, point number 1, send ko sa GC. Yan. God's love is parental or parental. Ano ibig sabihin? Parang ang pag-ibig ng Panginoon ay parang isang magulang. He stoops to lift us. Di ba? Nagpapakumbaba ang Panginoon upang tayo ay maitaas. Sabi dun sa verse 11, chapter 11, 3 to 4, ako ay nagtuturo kay Ephraim na lumakad, inakay ko sila ng tali ng aking pag-ibig. Sabi, ibig sabihin yung Israel ay talagang tinulungan ng Panginoon at hinawakan ng Panginoon. Sabi dito, remember daily ways God has stood for us, answer their prayers, quiet protection, skills learned, gratitude keeps love warm. Alam nyo, nakakatuwa tong ginagawa yung dito sa verse na to. Kasi dito nagpapakita na minsan kasi kapag sa sitwasyon natin, madaling tumingin dun sa pinagdadaanan natin, di ba? Minsan, kuwari, may nangyayari sa yung nakaka-stress, may nangyayari sa na parang hindi mo maintindihan bakit mo pinagdadaanan yan. Pero lagi ko itong sineshare kahit kay ito. Pero minsan, dumadaan ako sa mga struggles, sa pagsubok, pero lagi kong inaalala kung ano na ba yung maganda na ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Na parang iniisip ko na, ngayon pa ba ako magrereklamo? Ang dami ng ginawa ng Panginoon para sa akin. Minsan may isip mo na, may isip mo minsan na parang nakaka-stress naman tong bagay na to, kaya ano na nangyayari. Pero I look back kung saan ako pinulot ng Panginoon at kung nasa na ako ngayon. And truly, I can say that God is good in my life, di ba? Minsan, madali kasing makalimot kapag kain sa nakaraan na. Especially sa totoo lang kasi ang isip talaga ng tao, parang laging nakafocus ba sa negative. Parang dun sa negative na experience, negative na nangyari kasi may mga cause yun na trauma or negative effects sa life mo. Pero minsan the best way para maging warm yung love natin sa Panginoon is to always have gratitude. Alalahanin natin kung ano ba yung mga answered prayer na ginawa sa atin ng Panginoon. Kung paano dati nagpe-pray ka lang na, Lord, makapasa lang ako sa exam na to. Salamat na ako sa iyo. Pero pinasa ka na ng Panginoon doon. Ngayon, nakalimutan mo na naman.
Dati nagpe-pray ka lang na, Lord, bigyan mo naman ako, Lord, ng trabaho. Ngayon, may trabaho ka na, nakalimutan mo na ang Panginoon. Di ba, ayun yung nakakalungkot eh. Sometimes people forget God, pinakakalimutan natin ang Diyos kapag nakuha na natin yung gusto natin. And sa kabaliktaran naman, tayo naman ay mas nagiging malalim yung pag-ibig natin sa Panginoon kapag inaalala natin lahat ng ginawa niya sa atin, yung mga answered prayers. At hindi lang yung mga prayers natin, kundi maging yung mga quiet protection. Alam niyo ba, may mga ako naniniwala ako na kahit minsan hindi natin minsan hinihingi yung protection ng Panginoon, the Lord still protects us. Amen. Tama ba? Na minsan parang maalala mo na lang na, muntikan ka na maaksidente o muntikan na may mangyari sa'yo, biglang naalala mo, pinoteksyonan ka ng Panginoon. O kung naaksidente ka man, biglang nandun pa rin ang rescue ng Panginoon, hindi ka napahamak ng tuluyan. Kung nagkasakit ka man dati, nakita mong pinagaling ka ng Panginoon nung dapat ay may mangyayari sa yung masama, hindi natuloy kasi nandun ang protection ng Panginoon, di ba? Eh, lahat ng mga maging sa mga bagay na natutunan natin, dati hindi mo alam, ngayon natutunan mo na, alam mo na kung paano i-handle ang mga bagay-bagay. All of these things, if we just keep on remembering all of the good things that God has done for all of us, then walang reasons talaga na hindi tayo maging grateful sa ginawa ng Panginoon. Amen. Kaya nga napakahalaga nung sa isang verse sa Bible, sinabi doon na maging let's count our blessings. 'Di ba? Yung iba kasi laging nililis yung mga problema nila, no? Nililis may problema sa ganito, may problema sa ganan, pero sometimes the best way and the best solution that we can find is to be grateful to what sa kung ano yung meron tayo, 'di ba? To be grateful and always remember the goodness of the Lord. Amen. Sabi dito sa awit 103, kung paanong naawa ang ama sa anak, gayon naaawa si Yahweh sa may takot sa kanya. And dito na-highlight talaga yung mercy ng Panginoon. The Israel deserves to be punished. All of us deserves to be punished. Tama ba? Kasi all of us fall short of the glory of God eh. Lahat tayo nag-fall short sa glory ng Panginoon. Wala naman sa ating perfecto. Sabi ko nga, lagi ko tong sinasagot dati sa nanay ko na pag pinipigilan nila akong sumimba na, simba ka pa ng simba, ganun naman ang ugali mo. Pero the reality is, none of us is perfect. Kahit nagsisimba ka, kahit malalim ka ng Kristiyano, kahit ang dami mo ng pinagdaanan, kahit sabihin mong alam mo na lahat sa Bible, pero the reality is, we all still fall short of the glory of the Lord. Hindi pa rin talaga natin makakamtan kung ano yung pamantayan ng Panginoon. And that is the message of the gospel. The message of the gospel is not your actions, not your own perfection, not your own merit, not your own good works, but the message of the gospel is although we mess up, the Lord is there to clean our mess. Di ba? Although meron tayong mga nagagawang pagkakasala, pagkakamali, nandiyan ang Panginoon. He is a merciful and graceful God to forgive us all of our sins. Ibig sabihin, hindi tinitingnan ng Panginoon kung may nagawa ka bang mali sa iyong nakaraan if you have past or if you have mistakes in the past, di ba? Ang tinitingnan ng Panginoon ay kung paanong yung pag-ibig niya ay higit sa kung ano yung nakaraan mo. Yung grasya niya, yung kapatawaran niya ay higit sa mga kasalanan mo. Yung sakripisyo na ay higit dun sa mga bagay na pinagdaanan mo. Amen? Amen. And that is the same way with God. Ang illustration talaga nitong nakikita ko dun sa lesson 1 natin is yung sa isang magulang. Di ba pwede naman ang isang tao sabihin niya na, kuwari yung isang anak niya ay gustong, alam niya na delikado yung pupuntahan, pero payagan niya rin pa rin yung anak niya na pumunta dun sa pupuntahan niyang delikado. Pwede nating sabihin na, ay, okay tong magulang na to kasi ano siya, pinapayagan niyang gawin ng anak niya yung lahat ng gusto niya. Pero kapag dumating yung anak na siya, yung anak ay napahamak, 'di ba? Parang isisisi pa rin sa magulang. And I think that is one thing. Minsan kasi iniisip natin na may mga bagay na pinagbabawal sa atin ng Panginoon na parang nare-restrict ba tayo? Pero this is my faith na some restrictions are protection of the Lord. Amen. Some restrictions are protection. Chat nga natin sa ano. God's restriction is sometimes God's protection. 'Di ba? God's restriction is sometimes God protection. Minsan yung pinagpe-pray mo na sana ito na lang ang maging makatuluyan ko, maging boyfriend ko. Hindi mo alam, red flag pala. 'Di ba?
Akala mo, yun na yung pray ka ng pray na gusto mo kong maging malaya na ito ang jowain ko. Pero hindi mo alam na yun pala yung maglalayo sa Panginoon. The same way with your job, pwedeng nagpe-pray ka na, Lord, ito ang gusto ko eh na ako'y ito makapunta ako dito sa trabaho na to pero hindi mo alam na yung job na yun pala yung maglalayo sa Panginoon, maging dahilan para ma-depress ka, ma-stress ka. Minsan may mga hinihingi ka na, Lord, gusto ko makapunta dito sa lugar na to. Pero baka dun sa lugar na yun, dun ka mapahamak, dun ka maaksidente. Kasi sometimes hindi natin nakikita yung bigger picture but the Lord sees everything. And sometimes yung mga restrictions na to, the same way sa Israel, yung mga restriction na to, yung mga sinasabi ng Panginoon na huwag mong gawin, eh hindi para limitahan ka, kundi protektahan ka sa kung ano man yung hindi magandang pwedeng mangyari sa'yo, di ba? Yung mga restriction na yan, sometimes we feel na hindi tayo malaya, di ba? Yung laging sinasabi actually ng mga ibang hindi mga Kristiyano na ang mga Kristiyano daw ay walang kalayaan sapagkat tayo ay parang puno ng laws, bawal to, bawal yan, bawal mag-inom, bawal mag-yosi, bawal, ang daming bawal pag mga Kristiyano. Pero the reality is, sa totoo lang, pwede mo pa din naman yung mga yun gawin eh. Pero ang tanong kasi dyan is, nakakatulong ba ito sa'yo? Is it beneficial? Sabi nga sa isang verse, everything is permissible, but not everything is beneficial. Yung mga restriction, na dyan yan. Pwede mo din labagin eh. At the end of the day, God gave us a free will. Binigyan tayo ng Panginoon ng free will kung sundin natin to o hindi. Pero the good thing is, if you follow God, if you obey God, the truth is He will protect you sa kung ano yung inuutos niya sa'yo. Tama ba? Hindi niya hayaan na sumunod ka sa kanya pero dun sa pupuntahan mo dun ka mapahamak. Sumunod ka sa kanya dun ka mapalayo sa kanya. Sumunod ka sa kanya dun ka maghirap, di ba? And makikita natin that yung pag-iisip ng Panginoon ay isang parang magulang. Sabi nga dun sa point number 1 natin, God's love is parental. He stoops to lift us. Siya nagpapakumbaba, siya yung bumababa sa atin, siya yung tumutulong sa atin para tayo yung maitaas. Next one, point number 2. Sabi dito, running back to old slaveries block our growth. If you're familiar with stories of Moses, nakita natin kung paano ilang taon nagpaka-slave ang mga Israelita sa mga taga-Ehipto. Ngayon, dinala sila ng Panginoon na sila hinahayaan ng Panginoon na makapag-travel papunta sa Promised Land. Pero, imbes na patuloy nilang isik ang Panginoon at patuloy silang sumunod sa promise ng Panginoon to be in the Promised Land, ang ginawa nila, bumalik sila sa dati nilang captor, sa dating nagbumibihig sa kanila. Sabi dito, yung Israel daw parang mas na-prefer pa nila na bumalik sa mga mga Egypt or sa Assyria instead of trusting God. Ibig sabihin, dito kasi, yan parang ang ginawa nila, bumalik sila sa mga dati nilang mga bondage, 'di ba? And it is the same thing na pwede nating may-apply sa mga buhay natin, 'di ba? Minsan kasi parang nafe-feel natin na pwede tayong bumalik dun sa mga dati nating ginawa. Pero yung mga dati nating ginagawa, dating old habits, dating sins, old addictions, mga harmful relationship, mga pagtitiwala sa sarili, pwede naman tayong bumalik dun sa mga bagay na yun eh. Pero the reality is, kapag ka inaalaw natin yung mga bagay na yun na dati ka nang binihag, dati ka nang inalipin, tas bumalik ka pa doon, then ibis na nag-grow ka, it limits your growth, di ba? Nagsesettle tayo, parang nai-imprison ulit tayo sa dati nating kulungan. Pinalaya ka na nga ng Panginoon, pero hindi mo pa rin ginagawang maging malaya. Hindi dahil hindi ka pinalaya ng Panginoon, kundi ikaw mismo yung nagbabalik sa iyo o ikaw mismo yung nagkukulong sa iyong sarili. Tingnan natin tong anong to. Yung sa Galatians chapter 5 verse 1. Pinalaya na tayo ni Kristo, kaya manatili kayong malaya. Meron akong search dito ng isang picture. Wait lang. Ito, bilis ko nakita. Share ako ng screen. Meron kasi ako nakitang picture nung nakaraan. Ganito yung itsura niya.
Share ko sa inyo. Open image na yung ito. Hindi masyadong. Nakikita niyo ba screen ko? Hindi pa ako nag-share. This one. Kita niyo yung screen ko. Ganon yung picture ng mga taong pinalaya na ng Panginoon pero patuloy na bumabalik sa kanilang old sin. Yan na, pwede ka nang kumawala. You have the freedom to do what's good. Pero if bumabalik ka sa nakaraan mo, bumabalik ka dun sa mga old habits mo, bumabalik ka dun sa mga dating nag-imprison sa'yo, then you're just imprisoning yourself. Hindi dahil hindi ka pinalaya ng Panginoon, kundi ikaw yung nagkukulong mismo sa sarili mo, di ba? And sabi dito, di ba? Yun yung warning sa atin ng Panginoon. Parang ako lang eh. Salo ni Jenny. Kasi actually yung picture na yon galing yun sa isang therapist kung saan parang nag-share yung kanyang estudyante, yung kanyang parang kliyente o yung kanyang patient na ganito ang nangyayari sa akin, ganito ang nangyayari sa akin. Tapos tinatanong siya ng pasyente, bakit na yung psychiatrist, sabi niya, ba't hindi ka umalis? May option ka namang umalis. Pero siya, ginagawa niya, alam niya namang hindi healthy yung relationship nila, alam niya namang abusive, pero patuloy pa rin siyang bumabalik. Ngayon, pinakita niya yung picture na yon. Ito ka, oh. 'Di ba? Parang ganun din tayo. Alam nyo, the grace is our freedom. Sabihin mo nga, God's grace is freedom. God's grace is freedom. Amen. Yung iba kasi ang akala nila pag sinabing freedom, it is the freedom to do whatever we want. Nagawin ko na to. May nasa grace naman tayo. Pero the reality is, the grace of God is a freedom for us to do what's good. Ang grace talaga ang dapat magturo sa atin na gawin kung ano yung tama. Gawin kung ano yung nararapat sa harap ng Panginoon. Kumbaga yung grace dapat yung nag-empower sa atin to do what is right. Amen? Amen. Kasi akala kasi ng mga tao kapag nagagawa nila yung mga sins na ginagawa nila, all the addictions that they are doing, yung ah, mga tawag ng kanilang mga laman, they think that is freedom until they try to stop. Yung iba, pag ang ginagawa nila, sasabihin nila na tatry ko lang naman kunwari mag-shabu. Sabihin nila, akala nila that's their freedom na gawin kung ano yung gusto nilang gawin, mag-shabu, hanggang tinry nila ng tinay, yung freedom na sinasabi nila until gusto nilang mag-stop, sabihin nila na ayoko nang mag-shabu. They didn't know na na-bandage na pala sila, nakatali na pala sila. Meron na palang foothold sa kanila ang kaaway mo, foothold na pala sa kanila ang demonyo sa kanila ngayon, hindi na sila makalaya. Akala nila that's their freedom, but the reality is, hindi talaga sila nakakalaya. Amen? Sabi nga, sin feels like freedom until you try to stop. Akala mo freedom, pero nung tinry mo mag-stop, hindi ka na makaalis. 'Di ba? And next one, number 3. Point number 3, and this is our last point. Sabi dito, divine compassion limits judgment and open hope. Alam niyo, napakabuti ng Panginoon dito sa buong chapter 11. Makikita mo talaga yung compassion niya na although may part sa kanya na parang alam niya na this is what you guys deserve. Ito ang deserve ng Israel. Pero yung pag-ibig niya na parang isang magulang, tulad ng isang magulang is yung magbigay pa rin ng compassion, magbigay pa rin ng grace. And that is our hope na although minsan nagkakamali tayo, we fall short of the glory of God. Minsan may mga nagagawa tayong kamalian. The grace and the good news is there is hope para sa iyo, kapatid. Amen. Kasi 'di ba minsan madalas nating isisihin yung ating mga sarili, pero there is hope for you. Laging may pag-asa pagdating sa Panginoon. Ano? Laging may awa ang Panginoon. Sabi nga nung may kisabihan, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Pero may sa akin, nasa Diyos ang awa, nasa Diyos din ang pagpapala. Amen. Amen. Na makikita mo dun sa verse, kung makikita natin sa chapter 11, verse 8 to 9, na hindi ko itutuloy ang aking galit.
Although justice, pwede nandyan pa rin yan kasi actually kapag hindi kasi nag-turn back ang Israel sa kanilang ginagawa, may consequences eh. Pero dahil sa ano ng Panginoon, dinidelay ng Panginoon o binibigyan ng Panginoon ng tinatawag na grace period yung mga Israelita na mag-turn back sa kanilang ginagawa. Sabi natin minsan kasi alam nyo, this is even right now. Minsan may mga pagkakataon sa buhay natin na minsan may ginawa tayong mali. Tapos yung consequences, tumama na sa atin, dumating na sa atin yung consequences. Minsan napipil natin na, di yun na ang kabayaran ng aking nagawang kamalian. Pero alam nyo ba, even when the consequences hit, even na feel natin na parang pinaparusahan tayo ng Panginoon, pero naniniwala ako na ang Panginoon, yung mercy niya, na doon pa rin. Bakit? Kasi nafe-feel mo pa rin that you are being corrected, na parang natatama ka pa rin, na pinire-reveal pa rin sa'yo ng Panginoon at tinuturo niya pa rin sa'yo kung ano yung tama sa mali. Kaya nga, makikita natin dito, with God's grace, with God's mercy, ang desire ng Panginoon is not yung discipline niya is hindi para i-destroy ka o itong parusa ko para sa iyo, hindi. Ang desires ng Panginoon sa iyo for kaya kanya dinidisiplina is for you to heal and for you to be restored. 'Di ba? Ang gusto ng Panginoon kung ikaw man ay nagkamali, ikaw may nadapa, hindi para ingud-gud ka pa sa ano pag ikay nadapa, kundi ikaw ay pagpagan at ikaw ay itayo muli. Kaya nga imbis na tayo mag-respond na alam niyo yun, ito kasi yung maling klase ng repentance eh na natuturo lagi ang akala ng repentance ng iba yung alam mo yung nagmumukmuk, hindi ko na gagawin ito Panginoon. Yan, sorry na. Yan, akala kasi ang iba ganun yung tinatawag na despaired na pagsisisi, 'di ba, na mumukmok yung sarili, sasaktan yung sarili, parang i-focus na kasalanan ko kasi kakahiya naman ang ginagawa ko, kumbaga ganon. Pero hindi dapat ganon, kundi yung response natin dapat natin sa kanila, sa Panginoon, imbis na despair, imbis na shame, imbis na guilt, is repentance. Mag-comment nga kayo, sabihin nyo repentance. Ang repentance kasi is not just changing our actions, but it is about changing our ways and our mind. Kasi kahit ang isang bagay, mabago mong gawin mo yung isang bagay na hindi mo na gagawin, sabihin mo sa sarili mo na hindi mo na yun gagawin, baguhin mo man yung action mo. If your mind is not changed, and if your mind is not convinced na what you're doing is wrong, you'll keep on doing it because your action may change. But since your mind is not changed, is not repented, hindi ka tunay nagre-repent, magagawa at magagawa mo pa rin yung ginagawa mo. Tama ba? 'Di ba? Kaya nga, ang tunay talagang pagbabago, the true change and true transformation of a man and one's habit, hindi yun nagsisimula sa inside out na magsisimula sa labas, kung anong ginagawa mo sa labas, yan ang papasok sa loob mo, magiging ganun ka na. It comes from inside, outside, inside out. Inside out. From inside, it goes out, di ba? Nagsisimula muna yan sa loob. Di ba? Sino dito ang nakaranas ng nung simula na naging Kristiyano, merong part sa kanila na naging matik na. Hindi na nila nagagawa dati yung mga iba nilang ginagawa. Kasi parang naging normal na sa kanila. And that is the righteousness of Jesus Christ working in your life. Amen. Amen. Sabi dito sa Panaghoy 3:31 to 32. Sabi dito, hindi tuluyang itatakwil ni Yahweh kahit pinarusahan na habag din siya. Alam niyo ba, sa tingin niyo ba natutuwa ang Panginoon kapag ka tayo nakakagawa ng kamalian, kapag ka ikaw ay dumadanas ng mga pagsubok, di ba hindi? Kahit sa isang magulang, kapag ka ang isang magulang minsan napapalo nila yung mga anak nila o nasasabihan ng mali, akala niyo ba yung mga ibang magulang ay masaya sila na gano'n ang ginagawa nila sa kanilang mga anak? Hindi. Pero the reality is kaya nila yung ginagawa behind those things, behind those disciplinary action na ginagawa ng Panginoon ay yung concern ng isang magulang para sa kanyang anak na maitama at maikorek ito. Di ba? Di ba, pagka ang isang judge ba ay nag-sentence ng isang guilty na child, siya ba ay nagkakaroon ng kagalakan at kasayahan sa endless punishment nun? Di ba hindi naman? Ang goal nito is magkaroon ng
restorative justice. Ibig sabihin, hindi lang justice para sa lahat ng mga nasaktan, kundi restoration para dun sa mga taong nagkamali, di ba? Ito yung pinagpapakita ng balance ng righteousness ng Panginoon and also His grace. Balance ng righteousness of God and His mercy. Amen. And alam niyo, napakaganda nung mensahe ng Hosea chapter 11, pero this also reveals kung gaano mas makapangyarihan ang mensahe ng biyaya kaysa sa mensahe ng law. Kasi 'di ba, makikita natin dito sa Hosea chapter 11, yung Israel na tinuturing na son or yung anak ay nag-break ng covenant, tapos ang nangyari nga sa kanila dahil sa kanilang actions, they have been exiled or pinaalis sila. Pero in the New Testament, hindi na tayo yung nag-o-obey, hindi na tayo yung tinitingnan ng Panginoon. Ang tinitingnan ng Panginoon ay kung ano yung ginawa ni Jesus Christ. 'Di ba sabi dito, Jesus, the true Son of God, perfectly obeys and offer His righteousness. 'Di ba? Ang Panginoon yung basihan ng righteousness na meron tayo. Kaya nga ang tawag dun sa righteousness natin, it is the righteousness of Jesus, the righteousness of Christ. Hindi naman sinabing righteousness of Tuper or righteousness of Roy. When God says that I have my righteousness is in you, hindi yung sarili mong righteousness, but it is the righteousness of our Lord Jesus Christ. Sabi dito na dun sa Hosea chapter sa ano naman, sa law, sabi dito judgment is deserved, mercy is delayed but not yet delivered. Dito sa ano, may judgment, deserve nung mga tao yung judgment, dinidelay ng Panginoon para mabigyan sila ng pagkakataon to change. The Lord is giving them grace period. Pero dun sa Romans 5:8, fully revealed na pinapakita na all our sins has been forgiven at has been paid, fully paid. Yun yung tinatawag na hindi lang iPhone Pro Max mo ang fully paid, kundi ikaw, your souls are fully paid by our Lord Jesus Christ. Sabi dito, mercy is fully revealed at the cross where justice and love meet. Ibig sabihin yung justice, yung love, yung grace, lahat ng mga yan ay na-meet ng Panginoong Hesus doon sa cross of Calvary. And the good news as well, 'di ba dito sa Israel, yung kanilang relationship may bansa eh. Pwedeng sa inyo may mabait, pero dahil buong bansa kayong masasalaw, damay-damay na kayo. Pero the good news in the New Testament, our relationship with God is open to all who believe. 'Di ba? We are all, kaya nga kung makababasa natin sa Ephesians, na we are all adopted one by our God. Ibig sabihin, ang relationship mo ngayon hindi na nakabatay dun sa katabi mo. Yung salvation mo ngayon hindi na nakabatay kung ang buong Candelaria ba'y mabait, ang buong Candelaria ba'y naniwala sa Panginoon. Hindi na. Your your relationship with God depends on Jesus Christ and depends on you. Meron ka ng pagkakataon na ikaw mismo mag-pray. Meron ka ng freedom na ikaw mismo magbasa ng Bible. Meron ka ng freedom na mag-cultivate ng relationship with our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. For closing, sabi dito, Hosea chapter 11, let's us hear the Father's heartbeat. Kaya ang tawag dito sa verse na to ay, sa buong chapter na to ay, the heartbeat of the book of Hosea. Kasi makikita natin talaga dito kung ano ba yung dahilan, bakit ba paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon yung mga warning na to. Bakit hindi na lang nahayaan ng Lord na magdusa na lang buong Israel? Bakit hindi niya na lang hayaan na parasahan na lang sila ng tuluyan, di ba? Nung makikita natin dito, yun palang dahilan because God's heart is concerned about the Israel. Sabi dito, He teaches, He feeds, and He carries us even when we refuse His care. Minsan tayo na mismo lumalayo sa Panginoon pero ang Panginoon patuloy na lumalapit. Sabi nga ay layo ng layo, lalong lumalayo. Lapit ng lapit, lapit, lapit. Yan. And His compassion sets limits to His anger. And ang Panginoon, para siyang isang bukas na pintuan na always willing for you to walk back through the door and leaving our Egypts behind. Yung Egypts kasi natin, yung mga past natin, di ba? Ang Panginoon ay bukas ang kanyang pinto para tayo ay i-welcome at iwan yung mga Egypts natin, di ba? And respond
to the chords of love that still draw us today. And the fact and the reason that you are here, naniniwala ako na kung bakit kayo nandito ngayon sa Zoom Bible study na to, or kung nanonood ka man ngayon sa YouTube, or sa kung saan mo man to narinig tong video na to, the mere fact that you are here listening to this word is a testament that the love of God draws you closer to Him. The mere fact na nandito ka at nakikinig ay isang patunay na ikaw ay tinatawag ng pag-ibig ng Panginoon. Amen? Amen. Yun. Maraming salamat sa ating lahat. Tunay na ang bawat isa sa atin ay pinagpala ng Panginoon, and may this be a reminder sa bawat isa kung paano tayo inibig ng Panginoon, at kung paano ang Panginoon ay palaging tapat sa ating mga buhay, at kung paano ang Panginoon ay laging bukas ang kanyang mga kamay para tayo tanggapin. Hindi nakatingin ang Panginoon kung ikaw ay may nagawang past. It is not about your past, but it's about your future and your present with Jesus Christ. Amen. Amen, amen, amen. Thank you po sa inyong lahat. Thank you, Lord. The Lord is good. God is good all the time. And before we leave the Zoom, pwede man tayong lahat ay maglarawan. Tayong lahat ay mag-picture ng malupit. Kaya pwedeng pa-open ang mga camera natin. Mabilis ang malupitan lang. Yan. Yan. Si Dave yata ay mahinang internet. Pero 1, 2, 3. Isa pa. Wait lang. Anong ingay pa ako? Isa pa. 1, 2, 3. Just number 1. Just number 1. 1, 2, 3. Yun. Pakalupit. Yun. Salamat po. Thank you, Planet. Sa Hosea chapter 11. Mag-send ako ng tanong sa sa GC natin. Tapos sagutan natin lahat. Salamat, everyone. Thank Thanks, you. everyone. Good